Ang ginagamit kong pambutas dyan sa plywood na dingding na yan ay kutsilyo ko. Dahil wala po akong tools na in-issue ng company. Pansinin niyo po yung nasa labas ng pintuan. Ayan, malikot po ang nasa labas ng pintuan. Pero ang totoo po niyan, kami po ang malikot. Dahil yung nasa labas ng pintuan na yan ay budge. At ang budge na yan ay sad-sad na. Yan po hindi na gumagalaw, malaking budge po yan. Kami po ay palutang-lutang at kami ang malikot. Medyo banayad lang po dito sa video ang galaw kung titingnan, pero sa aktual ay napakalakas po niyan. Kaya yung kasama ko ay suka ng suka. Yung kasama kong gumagawa na karpintero. Hindi nyo lang marinig yung kanyang ingay dahil minute ko ang sound nito at nag-voice over na lang ako dahil napakaingay ng mga galaw nila. Kasi namumukpok sila. Ngayon, ito, kung mapapansin nyo ay nahihirapan po ako magsuot. Wala po akong special tools dyan, mga power tools. Manipis lang din po ang gap sa pagitan ng panlabas at panloob na dingding. Mahirap po pagkasyahin ang mga wire dahil nagsisiksikan po sila dyan. Limitado po dyan dahil may mga frame din ang loob niyan. Kaya mahirap ipwesto ang ating wire, lalo't matatabang wire yan dahil yan ay royal cord, hindi yan yung wire na pambahay. Naka-double insulation po yan. At lahat po ng tools na ginamit ko dyan ay sarili ko. Hindi po sa kumpanya dahil ayaw po kung isyuhan ng mga tools ng kumpanya. Sobrang kuripot po ang mga amo ko. Ayaw bumili ng tools. Kaya ako hirap na hirap magtrabaho. Tapos apurado magpatrabaho. Akala mo pasahod nila ako sa shipping company nila. Buti sana kung malaki magpasweldo. Ang totoo po ay hindi po nila ako empleyado ng kanilang shipping company. Empleyado po ako ng kanilang yarda. Kaya hindi ko na po obligasyon ang trabahuin ito dahil wala kahit piso kung sweldo dito. Pero dahil nag-e-enjoy ako, ay pinagbibigyan ko na lang sila. Pinagbibigyan ko na lang sila kahit na maliit ang sweldo ko. Pag nagre-request pa ako ng materyales ay buwan ang binibilang bago dumating. At pagdating ay kinakancel pa yung ibang materyales. At kadalasan ay matagal lang na ibaba ang barko tsaka palang dumarating yung materyales at kulang-kulang pa. Kaya nangangahoy pa ako ng materyales para lang makumpleto ang installation ng barko. Halos lahat ng barko nila na sineserbisan ko ay buong panahon akong gumagawa sa dagatan dahil nasa dagat na ang barko. Tsaka palang bibili ng materyales na kulang-kulang. Pinipilit nila akong lapatan ng scrap materials ang kanilang electrical para lang makatipid kahit alam nilang unsafe. Marunong pa po sila sa gumagawa. Kaya ang ibang bahagi ng electrical ng barko nila ay scrap materials na mga retaso pa.